Binigyang diin niya na dapat nilang kilalanin iyon kung ang kanilang may sensinang paggawa ay hindi humantong sa tagumpay. Hindi nila ito kasalanan kundi isang indikasyon ng mga limitasyon ng mundo mismo. Nagulat si Michael sa paghahayag na ito at naalala kung paanong ang bangungot na kanyang pinagtatrabahuhan ay palaging nawala ng pag-asa sa kanya mula sa pag-aaral ng gayong mga pamamaraan. Palagi niyang iginigiit na ang mga kasanayang ito ay eksklusibo sa mga bangungot at hindi sa mga tao. Ang panghihina ng loob ng bangungot ay umiikot sa mga limitasyon ng tao, na binabanggit ang potensyal ni Michael bilang hindi hihigit sa isang antas ng baguhan. Gayunpaman, nilabanan ni Michael ang mga hadlang na ito at naniniwalang malalampasan niya ang mga ito sa pamamagitan ng pagsusumikap. Nang maalala iyon, tinanong ni Michael kung ano ang dapat niyang gawin, nagtatanong kung gusto ni Jae-hwan na makipaglaban siya sa mundo. Bilang tugon, sinabi ni Jae-hwan na nililin lang ng mundo ang mga individual sa paniniwalang hindi nila makakamit ang tunay nilang makakaya, at sinabing maaaring matanda na si Michael, ngunit taglay pa rin ito ang kakayahang lumaban. Pagkatapos nito, lumingon siyang muli sa sungay, na sinasabi sa kanila na tingnang muli. Habang pinapayuhan silang huwag umasa sa sistema at sa halip ay gamitin ang sariling mata. Sumunod, tiningnang mabuti ni Michael at nakita niya si Jae-hwan na tumatakbo palapit ang parehong hayop muli. Dahil dito, napagtanto niya na palaging tumitingin si Jae-hwan sa isang mundo na walang mga kasanayan o interface, isang tapat na mundo kung saan walang panlilinlang. Nagtataka ito sa kanya kung paano mabubuhay ng ganoon ang isang tao maliban kung sila ay nababaliw, at itinaas niya ang kanyang martilyo sa hangin, na naglulunsad ng isang malakas na hampas sa sungay. Maya-maya, si Jae-hwan ay lumabas mula sa workshop, na nagsasabi na ang kanyang trabaho ay kumpleto na, at dapat na siyang umalis. Tinitigan ni Michael ang kanyang nabagong espada at tinanong kung si Jae-hwan ang pumili ng pangalan para dito. Bilang tugon, ibinunyag ni Jae-hwan na wala siyang idea, at pinapaubaya kay Michael ang pribilehiyong magpangalan dito. Ipinagkaloob ito ni Jae-hwan, at pinangalanan ni Michael ang espada na Maverick, at sinabi na maaaring may mas magandang pangalan para sa espadang ito kaysa doon. Pagkatapos ang lahat ng mga manggagawa ay nagpaalam kay Jae-hwan at hilingin sa kanya ang isang ligtas na paglalakbay habang nakakaramdam ng kalungkutan sa kanyang pag-alis. Habang nagsisimula siyang maglakad palayo, tumawag si Michael sa kanya ulit at tinanong kung ano ang hitsura niya sa mundong nakikita ni Jae-hwan. Bilang tugon, Jae-hwan binibigkas lamang ang salitang tao, bago umalis ng walang pabalik-balik na sulyap, na iniiwan si Michael na nag-iisip kung may ibang makakaunawa sa nag-iisang mundong yun. Habang naglalakad siya palayo sa kastilyo, si Mino ay nagsimulang tahimik na sumunod sa kanya. Nararamdaman ang kanyang presensya, tinanong ni Jae-hwan kung bakit siya sumusunod sa kanya, na nag-udyok sa kanya na tanungin kung may masamang intensyon. Paglingon sa kanya, tinanong ni Jae-hwan kung may binabalak na naman ba siya. Nagtataka kung paano niya nalalaman ang kanyang mga plano, inamin ni Mino na sinadya niya para patayin siya. Bilang tugon, kinwestiyon ni Jae-hwan ang layunin sa likod ng kanyang pagnanais na patayin siya. Iginiit ni Mino na layunin niyang magkaroon ng marangyang buhay at gamitin ang Soul Stone na tinataglay niya, na nagbibigay ng ngiti sa kanya. Sa pagmamasid sa kanyang kawalan ng tunay na emosyon, binigyan niya si Jae-hwan ng ilang damit na nagsasabi sa kanya na ayaw niyang gamitin ng libre ang mga gamit niya at gusto rin niyang humingi ng tawad. Pagkatapos nito, sinabi niya na hindi niya matugunan ang bangungot at nagtanong kung ano ang kanyang pupuntahan at gagawin. Bilang tugon, inihayag niya na sinabi sa kanya ni Michael kung paano sila makikilala, at balak niya upang sundan at magtanong tungkol sa puno ng imahe. Upang mahanap ang daan patungo sa ilalim. Nang marinig iyon, tinanong niya kung ano ang layunin nito sa likod ng pagpunta doon at pag-abot sa kailaliman. Ipinaliwanag niya kung ano ang nangyayari sa mga taong bumalik mula sa kailaliman nang ihayag ni Jae-hwan na hindi na siya babalik. Feeling shocked sa kanyang intensyon, siya ay nagiging bigo at nagtanong, sino ang nagbigay sa kanya ng karapatang gawin ang lahat nang walang pakialam sa opinyon ng iba? Sinabi niya na palagi niyang ginagawa ang lahat sa kanyang sariling paraan at tinatawag siyang malamig at walang konsiderasyon. Tumingin sa paligid sa mga tao sa lansangan, she remarks na hindi niya maintindihan kung bakit hindi sila tinuturing ni Jae-hwan na tao. Sinabi niya na siya at ang lahat ng iba pang mga tao doon ay mga tao din ngunit hindi kasing lakas at matapang gaya niya. Sa pagtingin sa kanya, naalala ni Jae-hwan kung paanong siya ay handa nang mamatay sa kasalukuyan at hindi na bumalik sa nakaraan. Naaalala rin niya si Michael, na determinado sa kanyang determinasyon na maging parang bangungot at talagang pinaghirapan iyon.
Gamit ang kakayahan niyang basahin ang iniisip niya, si Jae-hwan ay napagtanto na siya ay binibigyan ng isang gawain upang akitin siya at pinagbantaan sa pamamagitan ng pagpapanatiling isang taong mahal sa kanya bilang isang hostage. Iniisip kung siya ba ang gusto nila, habang si Jae-hwan ay tumingin-tingin sa paligid, naghahanap ng mga taong nagtatago sa magkabilang panig ng kalye, at iniisip na para mailigtas ang bihag, kailangan niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay. Gayunpaman, itinuturing niya itong walang kabuluhan, iniisip na kahit ilang beses niya silang iligtas, hindi nagbabago ang katotohanan. Iniisip niya na nangingibabaw sa mundo ang estado ng kayamanan at impormasyon at ng mga taong ipinagbili ang kanilang mga kaluluwa para sa pera. Sa makatuwid, sa palagay niya ay mas mabuti na alisin mo sila at hanapin ang bangungot. Sa sandaling iyon, humakbang pasulong si Mino at inagaw sa kanya ang bag ng damit, na sinasabing siya ang tila hindi tao. Sinabi niya na mas mabuti para sa kanila na maghiwalay ng landas, remarking na hindi siya maaaring gumana ng sama-sama sa ganoong uri ng layunin. Nalilito na nagsasabi na hindi na sila muling magkikita pa. Nagsimulang maglakad palayo, na nagpa-realize kay Jae-hwan na mukha nga siyang tao. Habang ang mga tao ay nagmamasid sa kanila, nagpadala ng mensahe na pinagtaksilan sila ni Mino at ang bangungot ay nasayang. Pagkarinig tungkol sa bangungot, iniisip ni Jae-hwan kung kasama nila ang bangungot. Maya-maya, nakarating ulit si Mino sa pub at binuksan ang pinto, tinatawag ang kanyang tiyahin na si Claire. Gayunpaman, sa pagpasok, natagpuan niyang magulo ang loob ng pub, at isang grupo ng mga indibidwal ang humahawak ng mga sandata ang nakatayo ng may panganib, hawak si Claire bilang bihag. Sa pagtingin kay Mino, sinabi ni Claire na maaaring mamatay na talaga siya sa pagkakataong ito dahil sa kanya. Basta pagkatapos, si Janya, ang taong nakatayo sa kanyang harapan, ay nagtanong kung bakit siya ay nag-iisa at kung ano ang nangyari sa kanilang kasunduan. Sa pagpuna na siya ay mas walang muwang kaysa sa kanyang hitsura, tinanong ni Mino kung nakakita na ba siya ng isang mangkukulam na tumiyupad sa kanyang mga pangako at inilabas ang kanyang mga punyal. Nagsasabi na ang taong gusto nila ay hindi makakarating sa lugar na ito. Sa isang mabilis na galaw, ibinato niya ang kanyang mga punyal sa kanilang direksyon upang alisin ang isa pang target. Si Janya, na hindi napigilan ang kanyang pag-atake, ay nagsabi sa kanyang tila hindi matatag na estado ng kanyang pag-iisip at ginagamit ang kanyang shadow occult skill na nag-conjuring ng mga makapangyarihang anino para harapin si Mino sa labanan. Kinikilala ang kanyang kakayahang harapin ang maraming kalaban ng sabay-sabay, inaasahan ni Janya na nasaksihan mismo ang kanyang galing. Gayunpaman, bago mailunsad ng mga anino ang kanilang pag-atake, nagsagawa ng backflip si Mino, na naghahagis ng higit pang dagger sa kanilang direksyon. Bilang tugon sa kanyang counterattack, mahigpit na hinawakan ni Janya ang kanyang espada at itinulak ito sa sahig, nagpakawalan ng napakalaking alon na humahampas kay Mino, na nagpatumba sa kanya. Pag-abot sa malapit sa kanya, sinabi ni Janya na walang makakaalam kung ano ang nangyayari sa loob ng ganoong lugar at binibigyan siya ng isa pang pagkakataon na pumunta at dalhin si Jae-hwan sa kanila. Bilang tugon, sinabi niya na hahabulin sila sa madilim na kagubatan, habang sinasabi nila sa kanya upang ihinto ang Bluffang, na nagsasabi na walang mga sanga ang madilim na kagubatan sa fortress ng Gorgon. Inilagay ang karit sa leeg ni Claire, sabi niya na hindi nila malalaman hanggat hindi nila tuluyang nawasak ng kanyang tiyahin. Nakakuyom ang kanyang mga kamao, muling tumayo si Mino at naglunsad ng isang mabigat na pag-atake ng punyal gamit ang kanyang husay sa frozen fencing. Gayunpaman, sa isang indayog ng kanyang espada, dinurog ni Janya ang lahat ng punyal ni Mino, na puno ng mali siya ang kanyang pagtawa habang ipinapahayag niya ang kanyang intensyon na personal siyang saktan. Isinasaalang-alang na walang pagkakataon na manalo siya laban sa gayong makapangyarihang tao, naalala niyang tinanong siya ni Jae-hwan kung babalik ba siya sa nakaraan kung magkakaroon siya ng pagkakataon. Nakangiting naiisip niya na gusto na niyang bumalik sa nakaraan sa ganoong oras, habang itinataas naman ni Janya ang espada niya sa ere para patayin siya. Gayunpaman, sa sandaling dalhin niya ang espada pababa patungo sa kanya, isang malakas na suntok ang tumama sa kanya, na ikinagulat ng kanyang mga kasama. Sa sandaling iyon, pumasok si Jae-hwan sa pub, na nagsasabi na talagang ayaw niya sa ganitong uri ng deployment, dahilan para magtanong si Mino kung bakit siya pumunta dito. Inaasahan na darating siya para iligtas siya. Gayunpaman, sa kanyang pagkabigo, sinabi niya na siya ay dumating dahil ang mga damit ay hindi kasya sa kanya at ibinalik sa kanya ang pakete. Pagtingin kay Jae-hwan, si Janya at sa mga tao niya, ay ngumiti, nagtatanong kung siya ba ang nagtataglay ng isang espiritong sandata,
sa pag-aakalang siya ay naging mas madali para sa kanila sa pamamagitan ng pagdating doon mismo. Bilang tugon, tinanong ni Jae-hwan kung sila nga mga taong may bangungot at nagsasabi sa kanila na dalhin ang bangungot sa lugar na iyon. Sa sandaling iyon, sa pagtingin kay Jae-hwan, nagulat si Janya at ang kanyang grupo at sinabing siya ay baliw sabi ng mga chismis tungkol sa kanya. Kaya lang, tinawag siya ni Mino na sinasabing mag-ingat, at ibinubunyag na si Janya ay isang ika-4 na yugto ng adaptor. Noon lang, si Janya at ang kanyang grupo ay sumisingil sa kanya, na nagsasabi na tuturuan siya ng leksyon. Bilang tugon, inilabas ni Jae-hwan ang kanyang sword at nagdirekta ng malakas na alon ng enerhiya patungo sa kanila, iniiwan silang nalilito. Napagtantong naiwasan ni Janya ang pag-atake, nagulat si Jae-hwan. Samantala, parehas namang nagulat ang mga miyembro ng kabilang grupo at magtaka kung siya ay isa sa makapangyarihan sa kalaliman. Pinag-iisipan ni Jae-hwan kung paano ito naiwasan ni Janya, iniisip na ang tanging nilalang ay nakakaiwas. Ang kanyang bahagyang tulak gamit ang 5 sungay na hayop at nagtataka kung ang isang ika-4 na yugto ng adaptor ay katumbas ng kapangyarihan niyan. Gayunpaman, sa pag-iisip na hindi mahalaga, naghahanda si Jae-hwan na maglunsad ng isang pag-atake. Ngunit bago niya mailunsad ang pag-atake, dinadala ni Janya ang pasulong si Claire na may intensyon na gamitin siya bilang isang kalasag at sinabi na kung ilulunsad niya ang pag-atake, hindi rin siya magiging ligtas. Gayunpaman, hinihikayat pa rin siya ni Claire na umatake without worrying about her, naging dahilan kay Janya para masampal siya, naghahayag para tumahimik kung ayaw niyang mabugbog. Nang makita iyon, sinabihan siya ni Mino na manatili doon, na nagsasabi na ililigtas nila siya, at pagkatapos ay lumingon kay Jae-hwan, nagtatanong kung magagawa niya ito. Hawak ang kanyang espada, nagtataka si Jae-hwan kung bakit niya ito tinatanong sa kanya, samantalang pumunta siya rito para sa bangungot at hindi para iligtas sila. Iniisip niya na kailangan niyang pumatay ng sinuman sa kanyang paraan, kaaway man o bihag, ngunit pinigilan siya ni Mino, na sinasabing siya ay isang tao. Naaalala ang mga tao sa palengke at si Mino mismo, napahinto si Jae-hwan sa kanyang mga landas. Habang ang mga nakatayo sa harap niya ay kinukot siya, sinasabi sa kanya na maglunsad ng isang pag-atake kung kaya niya. Sa pagtingin sa kanila gamit ang kanyang espesyal na pananaw, nakita ni Jae-hwan na silang lahat ay kahawig ng mga kalansay maliban kay Claire. Sino ang kahawig ng isang kumpletong tao at sinabihan si Jae-hwan na maglunsad ng pag-atake? Matapos mag-isip sandali, si Jae-hwan itinaas ang kanyang espada pataas at nagpakawala ng malakas na alon ng enerhiya mula dito na bumisag sa bubong ng pub. At hinawakan ang langit, nakatayo sa labas, si Carlton, ang kanyang mga bantay, at ang ibang mga tao ay nagulat, nagtataka kung ano ito. Pagkaraan ng ilang sandali na pagmasdan ng alon, napagtanto ni Carlton kung ano ang maaaring nangyari at sinabi sa kanyang mga guards na lumipat. Binasag ng alon ng enerhiya na ito ang soundproof na hadlang sa itaas ng pub, na ikinababahala ni Janya at ng kanyang mga tao. Hindi nagtagal, pumasok si Carlton sa pub, sinabihan ang mga guards na palibutan ang lugar, at lumapit kay Jae-hwan, nagtatanong kung ano ang nangyayari. Remarking na siya ay dumating sa tamang oras, Jae-hwan states na ang mga taong lumaban sa kanila ay nilalabag ang mga batas na mahal ni Carlton. Nakaturo kay Janya, sabi ni Jae-hwan na hindi niya gaanong alam ang tungkol sa mga detalye, ngunit nilabag ng taong ito ang batas kriminal na Gorgon. Ibinunyag niya ang layunin ni Janya na pagsamantalahan ang bar bilang isang base at makipagtulungan sa bangungot upang ayusin ang pagkawasak ng mundo, na nagudyok kay Mino na tanungin kung hindi siya ang may balak na gawin yon. Bilang tugon, binanggit ni Carlton ang Gorgon criminal law, na iginiit na ang lahat ng sangkot sa pagsira ng ari-arian at pagdukot ng mga residente ay sasailalim sa pag-aresto ng walang isang warrant. Nang marinig ang anunsyo ni Carlton, hinarap ni Janya ang kanyang mga kasama, na nagpasya na oras na para umatras. Bilang tugon, ini-deploy ni Carlton ang kanyang tanikalang pilak at nagtatanong kung madali pa ba para sa kanila ang makalayo. Sinasabi na itinali niya silang lahat gamit ang kanyang mga tanikala at ipinatawag ang isang malaking palakol, na nagsasabi na kahit ano ay walang saysay ang karagdagang pagtutol. Sa sandaling iyon, sinisingil siya ni Janya gamit ang kanyang espada, na hinaharangan ni Carlton gamit ang kanyang palakol. Sa kabila ng labis na puwersa, hindi magawa ni Janya ang masira ang palakol at patuloy na gumagawa ng pagsisikap hanggang sa magsimulang pumutok ang kanyang sariling espada. Nang makita iyon, lumundag siya sa ere para maglunsad ng pag-atake, ngunit bago niya magawa iyon,
Ginamit ni Carlton ang kanyang pilak na tanicolol upang atali ang kanyang mga kamay at hinayla siya pababa, na humantong sa pagbagsak niya sa lupa. Nakahiga, nawalan ng lahat ng kanyang lakas, sa wakas ay sumuko si Janya, at sinabi ni Carlton na ito ay isang matalinong desisyon at nagsimulang atali ang magkabilang kamay niya. Sa pagsasabi na siya ay walang muwang gaya ng siya ay matuwid, si Janya ay naghagis ng bola direksyon niya, na ikinataranta niya. Sa sandaling bumagsak ang bola sa lupa, ito ay nagsisimulang magbuga ng nakil-alasong usok na kumakalat sa buong pub. Sa pagtingin sa mga usok na lumalabas sa pub, sinabi niya na hindi nila naisip na kakailanganin nilang gumamit ng itim na ulap. Sa lugar na ito, sa sandaling iyon, sinabi ng isa sa mga miyembro ng kanyang grupo, na kinaladkad ang isang walang malay na miyembro ng kanilang grupo, na nalilanghap niya ang itim na ulap dahil hindi maayos ang suot niyang maskara. Sa sandaling iyon, narinig ni Janya ang isang boses na nagsasabi niyan ginamit nila ang itim na ulap ng walang pahintulot ng pinuno ng clan, at lumingon sa likod para makita si Sealrang, ang clan elder, na nagtatanong kung ganoon kalakas si Mino. Bilang tugon, inihayag ni Janya na hindi nila ginawa ito dahil kay Mino kundi dahil sa silver na tanikalang gamit niya. Nagulat siya. Pagtingin sa nasirang pub, tinanong niya kung si Carlton ay naroon, at sumang-ayon sila, na nagudyok sa kanya na tumawa, na nagsasabi na tiyak na nalanghap niya ang itim na ulap, na magpapalala sa kanyang kalagayan. Napansin niyang lumabas si Jae-hwan mula sa pub hawak-hawak si Mino, mukhang maayos naman, at lumingon kay Janya, nagtatanong kung sino siya. Nakatingin kay Sealrang na nakaupo sa sanga ng puno, si Jae-hwan itinuro ang enerhiya ng kanyang espada patungo sa puno, dahilan upang ito ay masira. Nagulat sila dahilan para magtaka sila kung paano siya lumabas ng pub nang hindi nakuhang maapektuhan ng itim na ulap. Noon lang, sinabi ng isa sa kanila na hindi pa siya nakakita ng emerald bug na walang antena, at kahit na siya ay emerald bug, walang paraan na magagawa niyang gawin ang ganoong bagay. Matapos iwan si Mino sa isang ligtas na lokasyon, lumingon si Jae-hwan sa kanila. Iniisip kung sila ba ang clean-up party, at hinawakan ng mahigpit ang kanyang espada, sinabi. Na sobrang nakakainis sila, itinaas ang kanyang espada sa hangin, buong lakas na hinampes ito ni Jae-hwan sa lupa. Iniisip na hindi niya gustong gamitin ang kasanayang ito sa simula. Noon lang, isang mabigat na 5 sungay ang lumabas si Garnak mula sa espada, at ang malalakas na alon ng enerhiya ay ipinadala sa direksyon ng mga kaaway. Nakaramdam ng gulat at takot sa sobrang bigat ng kapangyarihan, nagsimula silang tumakbo sa iba't ibang direksyon upang iligtas ang kanilang sarili. Gayunpaman, ang kanilang pagtakas ay nagpapatunay na walang saysay dahil ang mga alon ng enerhiya ay tumama sa kanila sa mabilis na bilis, pinaghiwa-hiwalay ang kanilang mga katawan at naging dahilan upang mamatay silang lahat sa isang iglap. Ginagawa ang kanyang paraan sa pasulong, naglalakad sa mga patay na katawan, naabot ni Jae-hwan sina Janya at Sealrang, parehong nakaupo sa lupa. Nagtataka kung anong uri ng halimaw siya, tumayo si Sealrang at nagsimulang tumakbo palayo. Sinabihan ng iba pa niyang miyembro ng grupo na harapin si Jae-hwan. Nakaupo mag-isa at nakatingin sa mga bangkay ng kanyang mga kapatid. Si Janya ay nakakaramdam ng pagkabigo sa mga bagay na nagtatapos sa ganito. Sa pagsasabing wala na siyang paraan para makaalis doon ng buhay, humakbang si Jae-hwan palapit sa kanya, nag-utos na sabihin niya sa kanila kung saan nila itinago ang bangungot. Bilang tugon, sinabi ni Janya na walang saysay na mabuhay dito dahil kapag nahanap niya ito hihilingin niyang mamatay kaagad. Ipinagtataka ni Jae-hwan kung ano ang kanyang tinutukoy. Ang pagsasabi na ang kanyang kapalaran ay mamatay sa isang paraan o isa pa, kumuha si Janya ng isang multo na kristal at kinain ito. Nagulat si Jae-hwan na aalala niya nang talakayin niya ito kay Mino. Sinabi niya na ang lahat sa chaos ay tila umiinom ng narcotic, at ibinunyag niya na hindi ito narcotic kundi isang gamot para mabawasan ang kanilang espiritual na katiwalian. Sinabi niya sa kanya na kung hindi nila bawasan ang kanilang espiritual na katiwalian sa mga paraang ito, sila ay magiging isang masamang espiritu na walang sinuman ang magnanais.